Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lazaro. Tubong Negros po ako at tulad ng iba ay nahimok rin po akong magsulat at ibahagi sa inyo ang aking nakakagimbal na karanasan nang makaengkwentro ako ng aswang. Kasalukuyang nasa 57 anyos na ako at may sarili ng pamilya. Mayroon akong 2 anak at 4 na apo sa kasalukuyan. At dito na rin kami namumuhay ng tahimik sa Kamaynilaan. Ang aking ibabahaging karanasan ay nangyari sa akin noong 1984 at nasa edad akong 17. Noong mga kapanahonang yun, ay doon pa kami naninirahan kasama ng aking mga magulang sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Negros. Tanyag ang aking amain sa aming lugar dahil sa isa siyang antingero at manunugis ng mga aswang. Marami ring iba't ibang uri ng anting-anting ang tinatangan ng aking ama ng panahong yun. Pero ang tanging naalala ko lamang ay yung Tres Pico Roma na siyang tangan ko ngayon. Ibinigay ito ng aking ama sa akin noong nasa gulang akong 15. Tinuruan niya rin ako kung paano ito gamitin, alagaan at paamuhin sa pamamagitan ng pagpapakain ng ilang orasyong gabay, balabal, bakod at puder. Bawat unang Biyernes ay dinadasalan ko ito para hindi mawala ang bisa. Mabisa kasi ang anting-anting, pangontra ng nasa panig ng kaliwa at nagtataglay ang sinumang may tangan nito ng kapal o kunat ng balat na hindi natatablan ng kung anumang sandata. Liksi at bilis sa oras na ang may-ari nito ay nasa kapahamakan at pamakod kung magkatitigan kayo ng kalaban. Nagtataglay rin ito ng buenas o swerte sa larangan ng negosyo o kahit sa sugal. Nagamit ko rin ito ng minsang salakayin ng mga mapaminsalang mga aswang ang aming libdib na baryo malapit sa may baba ng bundok Kanlaon. Nang mga panahong kasing yun, ay halos gabi-gabi ang pamiminsala ng mga ito sa aming baryo at kinaumagahan ay laging may natatagpo ang bangkay. Wakwak ang tiyan, nawawala ang mga lamang loob, luwa ang mata na halatang pinahirapan habang nilalantakan habang buhay pa hanggang sa bawian ng hiningam. At dahil sa isang manunugis ng aswang ang aking amain, ay siya ang naging tagapagtanggol sa aming baryo. Ilang aswang na rin ang kanyang napaslang. "Itang, balita ko nakaengkwentro na naman daw kayo ng aswang kagabi. Masyado na ata silang mapaminsala dito sa atin Yun ba anak? Ginawa ko lamang kasi ang dapat gawin. Tama kasi yung sinabi. Masyado na silang mapaminsala. Kaya hanggat nandito pa ako, haharapin ko sila. Susugpuin ko sila hanggang sa mga kasamahan nila mismo ang lumayo sa lugar natin." "Itang, baka naman pwedeng sa susunod mong mga laban, pwede na ako sumama. Alam niyo bang maalam na ako sa paggamit na maibinigay mong anting-anting?" "Nako anak, lubhang napakadelikado ng gusto mong yan. Hindi basta-basta makasagupa ng mga aswang at baka ikapahamak mo pa. Ang mabuti pa tumito ko na lang sa bahay at samahan mo ang iyong ina at mga kapatid sa tuwing wala ako. Mahirap at baka magbalak silang maghiganti sa akin at kayo mapagbuntunan nila. Mabuti na nandito ka upang ikaw maging mitsa ko sa pamilya natin. Masyado silang tuso kaya dapat hindi tayo nagbibigay ng pagkakataon na makalusot sila sa atin." Napatango na lamang ako sa sinabi ni Itang sa akin. Marahil ay tama siya at kaligtasan lang naman namin ang hangad niya.
Pagkatapos naming mapag-usapan ang tungkol sa bagay na yon, ay nagpasya ang aking ama na tumungo sa bukid sa aming kaingin. Doon kami kumukuha ng aming pangangailangan sa araw-araw. Marami kaming tanim na samot-saring gulay at prutas na siya namang ibinebenta ninang sa bayan. Sa katunayan sa aming baryo ay kami lang ang medyo nakakaangat sa buhay. Sabi pa nga ng iba ay dahil sa mga tangan naming mga anting-anting, kaya maswerte kami sa mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit sa tuwing malaki ang napagbebentahan ng aking inang sa bayan, ay binibigyan naman namin ang aming mga kababaryo na kinakapos sa pang-araw-araw. Likas na kasi sa aking mga magulang ang pagiging matulungin at maawain. Tang, gusto ko pong sumama sa inyo sa kaingin. Paniguradong hinog na ang mga mangga doon sa bandang likuran ng ating kubol. Mangunguha lang ako, tapos mamimigay na rin ako sa ating mga kababaryo. Sa bagay na yung anak wala akong tutol. Mas mabuti't bata ka pa'y marunong ka nang magbigay ng sobra sa iyong pangangailangan. Matutuwa ang ating mga kababaryo sa gagawin mo. Tama ako at sa iyo ko binigay ang 3 pico Roma dahil napakabusilak ng iyong puso. Sige na, gumayak ka na anak at tayo lilisan na. Mas mainam at hindi pa masakit sa balat ang sikat ng araw. Wika nito at marahang ginulo ang buhok ko. Natuwa naman ako sa sinabi ni Itang. Sa katunayan kasi noon ay gusto ko siyang samahan dahil nais ko pang sanayin ang taglay na kakayahan ng aking anting-anting. Mabilis naman akong kumuha ng sombrero at itak na siyang daladala ko palagi. Pagkatapos kong gumayak, ay agad na nga naming nilisan ang aming tahanan para tumungo sa kaingin. Habang binabaybay na namin ang daan, ay marami ang bumabati sa aking ama. Halos lahat naman kasi ng tao sa aming baryo ay ginagalang siya at mataas ang respeto sa kanya. Itang, paano niyo pong nagagawa ang mapalapit ang loob sa mga tao? Bakit ho mataas ang respeto nila sa inyo? Anak, ganyan ang ibabalik ng mga tao sa iyo kapag kabutihan ang pinairal mo. Tandaan mo na ang paggawa ng kabutihan ay hindi matutungbasan ng kahit anong halaga ng material na bagay. Bagkus, nakatatak at nakaukit na ito sa isip at puso ng mga taong ginawan mo noon. Kung anong nakikita mo ngayon, balang araw ay ganyan din ang mangyayari sa iyo. Basta mangako kang lahat ng itinuro at pangaral ko sa iyo anak ay susundin mo. Huwag mo rin kalimutang Diyos ang unahin bago ang lahat. Opo Itang, tatandaan ko po yan. Maswerte ho ako at kayo naging ama ko. Pangako ho na gagamitin ko sa kabutihan lamang ang taglay kong anting-anting na ipinagkatiwala niyo ho sa akin. Tumango naman ang aking ama bilang tugon sa akin at muli ay ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay. Nang mga lahati na kami sa paglalakad, ay napansin kong may iilang kumpol ng tao ang nasa lilim ng puno na siyang aming daraanan. Halos puro kalalakihan ang mga ito at hindi tulad ng naunang nakasalubong namin ay pawang matatalim ang mga itong tumitig. Yun bang parang ang lalim ng pagkatitig at parang kakainin kami ng buhay. Agad pa sana akong magtatanong sa aking Itang kung bakit ganon sila kung tumitig. Pero agad namang sumenyas ang aking ama na tumahimik lamang ako gamit ang pagsisenyas nito ng kanyang hintuturo sa pagitan ng kanyang bibig. Hindi ko na rin lang isinatinig pa ang aking itatanong sa kanya nang magsimula na siyang magbigkas ng ilang kataga at alam kong orasyon ang mga yon. Minsan ko na rin kasing naririnig yon sa kanya
kapag pinapakain niya ng dasal ang kanyang mga tangan na medalyon. Napahawak na rin ako sa aking anting-anting na siyang ikinabit ng Itang sa isang lubid at pinakwintas ito sa akin. Maya-maya pa nga ay nagulat na lang ako nang komprontahin ng aking ama ang mga yon nang may kasamang pagbabanta. "Mga totoy! Huwag niyo nang balakin pang gawan kami ng masama dahil hindi kayo makakalusot. Alam niyo kung anong kaya kong gawin sa inyo. Hindi ko hahayaan ang balak ninyo. Kilala niyo naman siguro ako, hindi ba?" Sa sinabing yon ni Itang ay agad namang nagsiyuko ang mga kalalakihan. Doon ko lang din napansin na mayroon palang babaeng may katandaan na nagtatago sa likod ng puno na siyang pinagkukumpulan nila. Agad namang nagsihawi ang mga kalalakihang nasa unahan upang bigyang daan ang may matandang babae. "Wandro! Huwag ka nang pakialamero! Halos lahat na lang ng ginagawa namin ay nahadlangan mo! Tandaan mo ito! Ilang araw mo lang ngayon, pagbabayarin kita sa mga ginawa mong pagpaslang sa mga nasasakupan ko." "Alicia, hindi ka pa rin ba nadadala sa mga nakaraang ginawa ko sa mga kalahi ninyo? Pasalamat ka pa nga at binuhay pa kita. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Alicia. Huwag na huwag niyong susubukang hawakan ni hibla ng buhok ng pamilya ko at baka hindi ko kayo matansya. Kilala mo ako, Alicia. Wala akong pinapalampas. Oras na malagay sa alanganin ang buhay ng mga malalapit sa akin. At kung balak niyong makiganti, sige, pagbibigyan ko kayo. Pero huwag niyong idamay ang pamilya at kababaryo ko. Dahil kung hindi, uubusin ko kayo. 10 ng inyong mga kalahi." "Hindi ako natatakot sa iyo, Wandro. Baka nakakalimutan mong ikaw rin ang dahilan kung bakit naulila ako sa mga magulang ko. Masyado ka lang pakialamero." "Alam mong lumalaban lang ako ng patas, Alicia. Hindi ko kasalanan kung napatay ko sila dahil sa kanilang kapangasan. At isa pa, hindi ko ugaling pumaslang ng tulad mo kung hindi lamang kayo namiminsala. Masyado na kayong hayok sa laman." Sa sinabing yon ni Itang ay kitang-kita ko ang pagngingit-ngitan ng ngipin nito. Alam kong galit na galit ito, lalo't masakit ang pagkatitig nito sa amin. Pagkasabi noon ni Itang ay agad na nitong hinila ang braso ko, hudyat na ipagpatuloy namin ang aming paglalakad. Nagtataka naman ako sa inasta ng aking ama, kaya napatanong ako sa kanya. "Tang, bakit ganun ang sinabi niyo sa mga taong yun? May lihim mo ba kayong galit sa kanila? Tsaka, bakit o ganun sila makatitig? Para namang kakainin nila tayo ng buhaya." "Anak, mga aswang sila. Kalahi nilang namimiktima at namiminsala sa ating baryo. Kaya ganun ang inasta ko kanina. Pasalamat lamang sila at hindi ko ugaling lumaban ng hindi patas at nakapagpigil pa ako kanina. Ayokong mamatay sila nang walang kalaban-laban. Kaya maghanda ka dahil narinig mo naman ang sinabi ni Alicia kanina. Gaganti sila at alam kong malalapit na tao sa akin ang una nilang pupuntiryahin." "Bakit ho, Itang? Bakit ganun na lamang ang galit nila sa'yo? Hindi ba't ginagawa mo lang yun para ipagtanggol ang mga taong dapat sana'y bibiktimahin nila? Tsaka, paano ho nadami ang mga magulang ng sinasabi mong Alicia na yun?" "Anak, ako ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ni Alicia. Pinaslang ko sila nang tangkain nilang biktimahin ang iyong ina habang ipinagbubuntis kanya. Masyado kasi nilang minaliit ang kakayahan ko na minana ko pa sa iyong yumaong lolo. Kaya noong nakatsyempo, inunahan ko na sila. Baka kasi mapano kayo ng iyong ina. Kaya ganun na lamang ang galit niya sa akin. Kaya ikaw, anak, mag-iingat ka. Oras na makitaan mo sila ng hindi magandang gagawin,
Kung maaari, umiwas ka na agad at lumayo. Tatandaan ko po yan, Itang. Kayo din ho, lagi kayo mag-iingat. Lalo't pinagbantaan na rin nila kayo. Tsaka, alam ko namang hindi ako pababayaan ng anting-anting ko eh. Ngumiti na lamang si Itang sa akin, pero mababanaag ko pa rin sa kanyang muka ang pagkabahala. Alam kong inaalala niya kami ni Inang at ng mga kapatid ko. Si Itang kasi ang klase ng ama na mas uunahin pa kaming mga pamilya niya kumpara sa sarili niya. Alam kong mahal na mahal kami nito, kaya ginagawa niya ang lahat para maprotektahan lang kami. Pagkarating sa aming kaingin ay agad akong tumungo sa kubo kung saan napapalibutan ng iba't ibang punong kahoy, kasama na nga doon ang mangga na siyang sadya ko kung bakit ako sumama kay Itang. Hindi naman ako nabigo dahil malayo pa lang ay tanaw ko na agad ang makikinis at naninilaw nitong mga bunga. Meron pa ngang kinainan na ng mga ibon. Nang makita kong abala si Itang sa paggagapas ng mga talahib sa aming gulayan, ay pasimple akong umakyat sa puno ng mangga. Alam ko kasing hindi siya papayag kapag nagpaalam pa ako sa kanya. Nang makaakyat ako sa pinakaitaas, ay agad akong namitas ng mga bunga nito. Hindi ko napansin na ang tinatapakan ko palang sanga ay marupok na dahil sa abala akong mamitas. Napasigaw na lamang ako nang malaglag ako dahil naputol ang sangang napatungan ko. Bago pa man ako bumagsak sa lupa, ay nakita ko pa si Itang na napapasigaw na rin at napapatakbo sa direksyon ko. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata nang maramdaman kong lumapat ang likod ko sa lupa. Tanda na bumagsak na talaga ako. Ngunit nang muli akong dumilat, nagtaka ako dahil para bang wala akong naramdamang sakit sa aking likod. Nakita ko pa si Itang na nag-aalala ang muka at akmang bubuhatin sana ako, pero maging siya ay nagulat din dahil nakatayo ako at walang sakit na nararamdamang inindam. Napapaisip na lamang ako na parang hindi normal ang nangyari. Doon na rin nabuo sa isip ko ang kakayahan ng aking anting-anting. Marahil ay pinotektahan ako nito mula sa pagkakabagsak. Napahawak na lamang ako dito at piping nagpapasalamat dahil sa iniligtas ako nito. Itang, tingnan niyo po oh. Wala akong nangyari sa akin. Hindi rin ako nakaramdam ng sakit sa aking katawan. Grabe, Itang. Siguro kung ibang tao bumagsak mula doon sa itaas, malamang kung hindi bali-bali ang buto sa katawan, ay baka mamatay pa. Nakaw! Sa susunod, mag-iingat ka, anak. Mabuti na lamang pala at hindi mo inaalis sa leg mo ang pinakwintas ko sa iyong anting-anting. Kung hindi, baka napano ka na. Ay nako, pinag-alala mo pa ako masyado. Bakit kasi umakyat-akyat ka pa? Alam mo namang napakataas ng punong yan. Huwag mo nang uulitin yan ha. Pasalamat na lamang tayo at proteksyonan ka na ng tangan mong Tres Picoroma. Tumahimik na lamang ako at hindi na muling nagsalita pa. Ayaw ko kasing magalit ng tuluyan sa akin si Itang. Isang bagay lang kasi ang lubos kong kinakatakutan at yun ang sumama ang loob sa akin ng aking mga magulang o di kaya'y magalit sila sa akin. Matapos ang pangyayaring yun, tinipon ko na ang mga manggang nagkalat sa lupa. Bagamat mataas ang pinagbagsakan nito, ay maayos pa naman yung iba at maaari ko pa rin ibigay sa mga tao sa aming baryo. Pagkaraan ng ilang oras, ay niyaya na ako ni Itang na umuwi. Medyo malawak na rin kasi ang nalinis niya sa aming kaingin na siyang pagtataniman namin ng sitaw.
Matapos nitong linisin at sunugin, mag-aalas 5 na ng hapon nang mag-aya si Itang na umuwi. Dala-dala ang mangga ay agad naman naming niligpit ang iilang mga kagamitan namin tulad ng asarol, pala at iba pa na siyang iniwan namin sa aming kubo. Sa aking pagkakatanda, magtatakip silim na ng hapong yun, kaya agad naman kaming gumayak at marahang naglakad sa daan patungo sa aming baryo. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo, ay nakakarinig na kami ng tik-tik at mahihina lamang ang huni, tanda na nasa malapit lamang ito. Nagsipulasan din ang mga ibong namamahinga na sana sa mga mayayabong na puno. May naririnig na rin kaming mga pag-angil na mababangis na hayop at ilan pang kaluskusan ng mga tuyong dahon, at alam kong hindi ordinaryo lamang ang pangyayaring yun. Ilang beses na rin kasi kaming ganong oras kung umuwi galing sa kaingin, ngunit noon pa lang yun nangyari. Tiningnan ko si Itang, pero walang bakas ang mukha nito ng pagkabahala. Sa halip ay seryoso lamang itong naglalakad at muli ay kumikibot-kibot ang labi nito at alam kong nag-oorasyon na naman siya. Bagamat nagtataka, ay ginaya ko na lamang siya. Nag-usal rin ako ng iilang orasyong nalalaman ko habang nakahawak sa aking anting-anting. Maya-maya pa nga ay biglang nagsalita si Itang. Maghanda ka, anak! May kakaharapin tayong laban. Masyado na silang hayok sa laman. Ni hindi man lang nila kinikilala kung sinong babanggain nila. Pwes, makikita nila kung anong kaya nating gawin sa kanila. Ano ang ibig niyo sabihin, Itang? Hindi ko kayo maintindihan. Ihanda mo na lamang ang sarili mo, anak. Huwag nang maraming tanong pa. Napakain mo na ba ng dasaling yung anting-anting mo? Ilang sandali mula ngayon ay magagamit mo na yan sa totoong laban. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Itang. Bagamat naguguluhan, ay sununod ko na lamang siya. Hinalikan ko muna ang aking anting-anting at bumulong dito ng gabay at proteksyon. Alam kong seryoso ang Itang sa kanyang sinasabi. Hinanda ko ang aking sarili at hinawakang mabuti ang aking kwintas ng kaliwang kamay at ang kanan naman ay mahigpit din nakahawak sa puluhan ng aking itak. Muli ay hinalikan ko ito at pumikit sabay pagbigkas ng ilang orasyong sinanay sa akin ng aking ama. Sa pagmulat ng aking mata ay nagulat pa ako dahil alam kong paggabi na ng mga oras na yun, pero napakalinaw ng paningin ko sa paligid. Yung bang parang may araw pa dahil sa nakikita ko ang lahat. Gumaan rin ang aking pakiramdam at naging matalas ang aking pandinig. Ultimo huni ng mga maliliit na insekto ay naririnig ko. Nagulat na lamang ako nang sumigaw ang aking ama. Alicia! Alam kong nariyan kayo! Lumabas na kayo sa pinagkukublian nyo at harapin nyo kami! Hindi na talaga kayo nadala. Binalaan ko na kayo, pero masyado niyong inuubos ang pasensya ko! Maya-maya pa'y nagulantang ako sa aking nasaksihan. Isa-isang nagsilabasan ang mga aswang na nasa iba't ibang anyo. Alam ko rin ang mga uri nila dahil naikwento na ito ng aking ama. May bangkilan, tiktik, gabunan, asbo, at ang nakakasindak ay yung hubot. Masyado kasing mabalasik ang anyo nito na hindi mo gugustuhin makita. Kulubot ang balat na may bilugang bunganga na siya namang napapalibutan ng maliliit at malalagaring ngipin. Buhaghag rin ang malaalamring buhok nito, mababalasik at mapupulang nagniningas ng mga mata at nagahaba ang mga kuko. Bagamat nakakasindak ang anyo ng iba, ay mas dito nanindig ang aking balahibo.
Ang lakas naman ng loob mong hamunin kami, Wandro. Alam mo ba kung iilan kami samantalang kayo'y dadalawa lamang? Huwag kang pakampante, Alicia. Bilang lang ang ipinagkaiba natin. Baka gusto mo ring mangyari sa inyo ang sinapit ng inyong mga magulang sa kamay ko. Wala kayong pinagkaiba sa kanila. Masyado na kayong hayok sa laman at walang pinipili. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, Alicia. Kasama ng iyong mga kalahing aswang. Ilisan ninyo ang lugar na ito at magpakalayo-layo. Hindi kami duwag para lamang sundin ka, Wandro. Dati pa man ay nais na kitang paghigantian. Ngayon pa ba ako lilisan kung saan abot kamay na kita? Nagpapatawa ka ba, ha? Masyado ka ng mayabang. Ibahin mo ako sa mga magulang ko dahil hindi nila ako katulad na gano'n mo lamang kadaling mapapaslang. Kung ganon, ay wala na akong magagawa pa kundi ang labanan kayo. Masyado nyo nang inuubos ang pasensya ko. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon upang hindi na dumanak pa ang dugo sa pagitan natin. Pero kayo na mismo nagdadala ng mga sarili nyo sa hukay. Ngayon, ipapalasap ko sa inyo ang bagsik ng isang antingerong nagtatangan ng iba't ibang uri ng anting-anting. Napakadami mong satsat, Wandro! Mga lagad! Sugod! Patayin silang dalawa! Pagkasabi noon ng aswang na hubot, ay agad namang nagsisunuran ang mga alipores nito. Sa bilang ko pa, ay nasa mahigit silang 10. Kaya hindi ko alam sa sarili ko kung makakaya ba namin silang labanan ni Itang. Muli kong ipinikit ang aking mata at hinawakan ang tangan kong anting-anting at kinausap ito. Hindi ko pa batid ang proteksyon at gabay nito. Hindi pa man din nakakamulat ang aking mata ay kusang gumalaw ang aking kamay na may hawak na itak at ramdam kong umikot ang aking katawan. Saka may kung anong bagay na hinataw ako. Nang pagmulat ko ng aking mata, ay nagulat na lamang ako dahil isang aswang ang naputulan ko ng ulo. Natulala pa ako sa aking kinatatayuan ng sandaling yun dahil sa hindi ako makapaniwalang magagawa ko yun habang nakapikit. Nagulat na lamang ako nang biglang sumisigaw si Itang. Lazaro! Sa likod mo! Sa pagkasigaw niyang yun, ay may isa akong bagay na naramdaman mula sa aking likuran. Alam kong isang bagay na matulis ang tumama sa akin at tama nga ako. Dahil sa pinagkakalmot na ako ng aswang at balak pa yata ako nitong lapain. Pero napamulagat na lamang ito ng kanyang mga mata nang ilang beses ko itong tinaga ng daladala kong itak. Ni katiting na kirot ay wala rin akong maramdaman. Alam kong sumanib na sa aking katawan ang kapangyarihan ng tangan kong Tres Pico Roma. Napapansin ko kasing masyado nang maliksi ang aking kilos at halos dinaig ko pa sa bilis ng pagkilos ang mga aswang. Napakagaan din ng aking katawan at bawat hataw ko ng itak ay isa-isang naglulupasay sa lupa ang mga yun. Wala ring mintis bawat taga ko sa mga ito at sa muli ay naramdaman ko sa likod ko na may nakasampang aswang sa akin at balak pa yata akong ngasapin. Pero agad ko rin itong ibinalibag. Parang papel lang ang gaan nang binuhat ko ito at paulit-ulit na ibinalibag sa lupa hanggang sa mangisay nga ito at malagutan ng hininga. Hindi man lang ako nakaramdam ng pagkapagod ni pawisan ay wala. Para bang nasasabik akong makasagupa pa ng ilan at tila may sariling isip ang aking katawan. Sa hindi malamang dahilan ay naglakad ako patungo sa isang malaking puno ng santol. Pagkarating ko doon ay kusang umikot ang mga paa ko sa likod ng puno at may nakita akong 2 pang aswang na nagkukubli doon.
Hindi ko na sila hinayaan pang makatakas at pinagtataga ko na agad ito ng hawak kong itak. Nakita ko naman kung paano sila mangisay sa lupa habang masaganang tumitilamsik ang kanilang mga dugo mula sa mga sugat na kanilang natamo na dulot ng itak. Nang mapagtanto kong wala na silang hininga, ay binalingan ko si Itang at halos paubos na rin ang mga nakatunggalin nito. Hanggang sa si Alicia na lamang ang mag-isang nakatayo. Mababakas sa mukha nito ang pagkatakot dahil sa ganoon lang namin kadali na ubos ni Itang ang kanyang mga alagad. Ni hindi man lang nga kami nasugatan at hindi rin kami nakaramdam ng pagod. Itang! Ayos lang ho ba kayo? Grabe! Ang dami niyo pong napatumba! Huwag mo kong alalahanin, anak, at kayang-kaya ko ang sarili ko. Alam kong kasama sa labang ito ang mga anting-anting na tangan ko, kaya buong loob kong sagupain ang mga nilalang na alagad ng dilim. Hindi dapat kasi ang tinatanong mo ng ganyan, kundi ang babaeng yan. Ano, Alicia? Sa tingin mo kakayanin nyo kami? Masyado nyo yata kaming minaliit eh. Nasaan na ang tapang mo? Bakit yata nanginginig ka ngayon? Gusto mo na bang sumunod sa mga magulang mong demonyo? Huwag na nating patagalin pa ito, Wandro! Isa sa atin ang mamamatay ngayon at alam kong ikaw yun. At kung iniisip mong natatakot ako sa'yo, nagkakamali ka! Hindi ang isang tulad mo lang ang makakapagpabagsak sa akin! Kung ako sa'yo, Aling Alicia, lilisanin ko na ang lugar na ito. Alam kong kaya mo pang magbago. Baguhin mo ang nakaugalian mo at huwag ka naman biktima pa ng tao. Lahat naman tayo nilalang ng Diyos sa mundong ito ay may karapatang mabuhay. Palayain mo na ang sarili mo at mamuhay ng normal. Tama ang anak ko, Alicia. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lisanin mo ang lugar na ito. Magpakalayo-layo ka. Alam kong mabuti kang aswang. Nadala ka lamang sa galit mo. Hindi naman sana tayo abot sa ganito kung hindi lang naging hayok sa laman ng mga magulang mo. Sa pagkakataong yun ay tumulo ang mga luha ni Alicia. Bumalik na rin ito sa kanyang anyo bilang isang tao. Alam kong napag-isip-isip nito na tama ang sinabi namin ni Itang sa kanya. Ngunit isang bagay ang hiningi nito sa amin na lubhang ikinagulat namin. Wandro! Lazaro! Patawarin niyo sana ako. Totoo ang mga sinabi niyo at nadala lamang ako sa aking galit mula nang maulila ko sa mga magulang ko. Sana'y pagbigyan niyo ako sa huli kong hiling. Patayin niyo na lamang ako dahil wala na ring saysayang mabuhay pa. Wala na rin naman ang mga kalahi ko dahil inubos niyo na. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nangyari ito. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Patayin niyo na ako! Nagkatinginan na lamang kami ng aking ama. Nakaluhod na rin sa harap namin si Alicia at hinihintay na gawin namin ang nais nito. Pero parehas kami ng naging desisyon ni Itang at hindi namin gusto ang nais nitong ipagawa sa amin. Alam naming mahirap para sa kanya na tanggapin ang lahat, lalo't sa kanya nag-umpisa kung bakit umabot kami sa puntong yon. Pero mahirap din para sa amin ni Itang ang gawin yon sa kanya dahil hindi magiging patas yun. Papatay kami ng taong walang kalaban-laban. Hindi namin magagawa ang inihiling mo, Alicia. Tumayo ka riyan at magpakalayo-layo. Hindi namin ugaling lumaban ng hindi patas. Pagkasabi nun, ay nagkatanguan kami ni Itang at nagpasyang tumalikod na sa kanya at aalis na sana para umuwi. Pero nagulat kami sa sunod na nangyari. Tumayo ito at agad na inagaw sa akin ang aking itak at sinaksak nito ang kanyang sarili. Wala na nga kaming nagawa ni Itang kung hindi umiling. Siya na mismo ang tumapos sa kanyang buhay.
Masyado kasi siyang nagpalamon sa galit at gumawa ng hakbang na hindi iniisip ang kahihinatnan, kaya umabot doon ang lahat. Muli ay naglakad kami ni Itang at iniwan ko na lamang ang aking itak na nakabaon pa rin sa dibdib ni Alicia. Pagkarating ng bahay, ay doon pa lamang kami nakaramdam ng sobrang pagod. Agad naman kaming ipinaghanda ni Inang ng makakain, saka kami tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, maaga pa kaming nagising ni Itang at ang mga una naming ginawa ay ang magpasalamat sa itaas dahil sa ginabayan niya kami. Kasama ang aming mga tangang anting-anting na siyang nagbigay proteksyon sa amin at nagligtas sa amin mula sa mga mapaminsalang mga alagad ng dilim na aswang. Matapos ang pangyayaring yun, ay hindi na muling ginambala ang aming baryo. Nalaman din ng aming mga kababaryo ang ginawa naming pag-ubos sa mga aswang, kaya todo pasasalamat naman sila sa amin. Makalipas ang ilang taon, ay naging biyasa na ako sa paggamit ng aking tangang Tres Picoroma. Hanggang sa nakipagsapalaran ako dito sa Kamaynilaan at naghanap ng mapagkakitaan. Masasabi kong maswerte ang magkaroon ng isang anting-anting. Maliban kasi sa natanggap ako sa trabaho, ay dito ko rin nakilala ang aking may bahay, na sa ngayon ay siyang nagsilang ng tunay na anting-anting sa buhay ko. Ang aking mga anak na siyang nakapag-asawa na rin at nagbigay sa akin ng 4 na apo. Magpasa hanggang ngayon ay nasa pangangalaga ko pa rin ang anting-anting na Tres Picoroma na siyang nagligtas sa akin mula sa mga kapahamakan, lalo na sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Maraming salamat po sa pagpili at sa paglahad ng aking ipinadalang sulat patungkol sa anting-anting. Lubos na gumagalang, Lazaro ng Kamaynilaan. Wakas. Matagal na kitang hinahanap, Hernan. Nandito ka lang pala nagtatago sa baryong ito. Hindi ka lang basta lumipat dito. Nagdala ka pa ng perwisyo. Dinala mo pa dito ang pagiging aswang at mangkukulam mo. Hindi mo ako masisisi, Paolo. Nais ko lamang mabuhay tulad ng isang normal na tao. Pero hindi ako mabubuhay kung hindi ako kakain ng karne ng tao. Yun lamang ang tanging paraan para lumakas ako. Wala akong pakialam kung gusto mo pang mabuhay. Ang mahalaga ay ang mapatay kita, Hernan, nang maipaghiganti ko rin ang pagpatay mo sa mag-ina ko. Isang bunga ng pagkakamali sa nakaraan ay siyang dahilan ng pagdurusa sa kasalukuyan. Handa mo bang tanggapin ang iyong tadhana o ipaghiganti ang mga araw na ipinagkait sa iyo? Magandang araw sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Mandalakbay Channel, kay Karine at Sir Froy. Nais kong magpasalamat dahil isa sa mga sulat ko ang inyong napili sa araw na ito. Itago niyo lamang ako sa pangalang Ramon. Kasalukuyan akong nakatira sa isa sa bayan ng Mindoro. Dito na ako nakatira simula noon hanggang sa aking pagtanda. Nasa 65 taon na ako ngayon at sinulat ko itong sarili kong karanasan upang magbigay din ng inspirasyon at katatakutan sa mga tagapakinig. 22 taong gulang pa lamang ako noon, binata at may nililigawan na isang napakagandang babae sa aming baryo.
Mahinhin siya at babaeng-babae kung kumilos. Minsan lang din siya lumabas ng kanilang bahay dahil sa loob lamang siya pinagtatrabaho ng kanyang mga magulang. Siya lamang ang nag-iisang babae sa 6 na lalaking mga kuya at kapatid niya. Pang-4 siya sa kanilang magkakapatid. Itago ko na lamang siya sa pangalang Mika. Marami ang umiibig sa kanya at nagtatangka siyang ligawan, pero ang ilan sa kanila ay sumuko dahil sa mga kapatid niya at kanyang mga magulang. Ako naman ay pasulyap-sulyap lang sa kanya kapag nag-iigib siya ng tubig sa aming balon minsan. Inaabangan ko talaga siya tuwing 3:00 ng hapon at mag-iigib din ako. Kaya sa ganoong paraan ay magkaroon ako ng pagkakataong makausap siya at makasama. Doon nagsimula ang lahat kung bakit niligawan ko na siya. Unang beses kong panliligaw sa kanya ay binigyan ko siya ng isang gumamelang bulaklak. Ang pangalawang beses naman ay hinarana ko siya sa kanila. Labis ang kaba ko sa mga sandaling yun. Lalo pat ang 6 niyang mga kapatid na lalaki ay nakatingin sa akin sa labas kasama ang kanyang tatay. Kahit na nanginginig ang aking buong katawan at pinagpawisan ng malagkit, ay nairaos ko naman ang gabing yon. Nakaharap ko na may buong tapang si Mika at ang kanyang pamilya. Nang araw ding yon, matapos kong makausap ang mga kapatid niya at mga magulang, ay labis ang aking tuwa dahil pinayagan nila akong umakyat ng ligaw kay Mika. Matapos ko silang makausap, ay nagpaalam na rin akong umuwi. Hinatid ako ni Mika hanggang sa bakuran nila at nagpasalamat siya sa akin. Naalala ko na gabi na akong umuwi noon dahil nauna na ang mga kaibigan ko na siyang nagtugtog ng mga gitara. Panay ang lingon ko noon sa aking likuran at ilang beses akong nagdasal na sana'y hindi maubusan ng gaas ang gasera na aking dala. Bali-balita pa naman noon sa aming baryo na may isang aswang raw na bagong lipat sa amin. Noong lumipat ang matandang ito, ay hindi na naging tahimik ang aming baryo. Halos may namamatay sa aming baryo kada linggo o kaya naman ay kada buwan. Iisa lang din ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Inatake sa puso habang natutulog. Pero ang sabi-sabi ng ilan ay inaswang daw ang mga ito at palabas lamang na namatay dahil sa atake sa puso. Marami na ring humingi ng tulong sa albularyo sa amin, pero kahit sila ay hindi nila mapigilan ang aswang. May narinig din akong sabi-sabi sa amin na ang aswang na kanilang pinagbibintangan ay si Lolo Hernan. Hindi ako naniniwala roon dahil hindi ko naman nakita ng aking dalawang mga mata na aswang talaga si Lolo Hernan. Umiling-iling ako habang pumapasok sa aking isipan ang tungkol sa bagay na yun. Napasipol na lamang ako habang binabagtas ang daan. Minsan ay kinakausap ko ang aking sarili at tumatawang mag-isa. Sus, maniwala. Di naman totoo mga bagay na gano'n eh. Hindi pa nga ako nakakita ng dalawang... Napatigil ako sa aking pagsasalita nang may matanaw ako sa unahan na isang bulto ng tao. Habang papalapit ako sa kinaroroonan nito, ay naging klaro na kung sino ito. Si Lolo Hernan. Patakbo akong lumapit sa kanya, pero napatigil ako nang makita ko ang kanyang ginagawa. Nakatuwad siya habang nagdadasal ng lingwahe na hindi ko maintindihan. Bigla na lamang akong napalunok ng sunod-sunod. Pakiramdam ko rin ay nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan at maging patok.
Tumibok ng malakas ang aking puso habang nanginginig ang aking mga tuhod. Sinubukan kong iangat ang aking kanan na paa para umatras, pero hindi ko magawa-gawa. Lolo Hernan, huwag ka naman humagbiro ng ganyan. Hindi ho nakakatuwa. Pero hindi man lang natinag si Lolo Hernan at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagdarasal. Kinilabutan na ako ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko ay may mali sa ginagawa ni Lolo Hernan at alam kong hindi na siya nagbibiro. Noong magkaroon na ako ng lakas, ay mabilis na akong tumakbo papalayo. Pero bigla ko na lamang narinig na sumigaw ng malakas si Lolo Hernan. Halos magkakandapa-dapa ako sa aking pagtakbo, makalayo lang sa kanya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang bigla na lamang may humarang sa aking harapan. Pag-angat nito ng ulo ay sumalubong sa akin si Lolo Hernan na nakangisi habang nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Saan ka pupunta, bata? Hindi ka ba magbibigay ng galang sa akin? Bakit mo ko tinakbuhan ng ganun lang, ha? Hindi ho kita nakilala eh. Akala ko ibang taong nakatuwad. Pasensya na po. Uuwi na po ako, Lo. Nagmamadali po ko sa iyo. Baka hinahanap na nila ako, nanay. Ihahatid na kita, bata. Alam mo naman na delikado ang maglakad ng mag-isa ngayong gabi. Maraming mga mabangis na hayop ang nag-aabang sa kagubatan. Naku, Lo. Wag na ho. Malapit naman ho. Babae namin eh. Nasa bukaan na lang po nitong gubat. Saka makakasalubong ko si tatay at susundo ako. Takot at nauutal kong sagot. Napansin ko ang biglaang pag-iba ng mukha ni Lolo Hernan nang marinig niya ang huling sinabi ko. Mukhang nawala ang bangis sa kanyang mga mata at may napagtanto na isang bagay. Ang mga mata niya'y bumalik sa normal na kulay nito at tumayo siya ng tuwid. Kahit na takot ako, sinubukan kong maglakad palapit sa kinatatayuan niya. Lalagpasan ko na sana siya nang bigla na lamang niya akong hawakan sa aking kamay. Nahigit ko ang aking hininga nang lingunin ko siya. Nakangisi siyang muli habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw ako ng pagkalakas-lakas. Mabilis kong hinatak ang aking braso mula sa kanya at agad na tumakbo ng mabilis papalayo. Namatay ang ilaw sa dala kong gasera. Naubusan na ng gaas, kaya tumatakbo na lamang ako ng dire-diretso kahit na hindi ko alam kung tama pa ba ang nilalakbay ko. Makaraan ang ilang sandali ay nakarinig ako ng isang malakas na alulong ng aso. At sa mga sandaling yon, alam ko na aswang ang may gawa nun. Tumikil ako sa pagtakbo nang hiningal na ako ng labis. Sumilong ako sa lilim ng isang malaking puno ng alatiris. Kahit papaano'y maliwanag ng kaunti ang buong gubat dahil sa sinag ng buwan, kaya nakikita ko pa naman ang paligid. Napabuga ako ng hangin nang marinig ko ang mahinang kaluskos. Maya-maya pa'y narinig ko ang boses ni Lolo Hernan na tinatawag ako. Napapikit ako ng mariin at dumasal ng taimtim. Hiniling ko sa mga sandaling yun na sana'y hindi ako makita ni Lolo Hernan o kaya ay may dumating na taong ililigtas ako mula sa kanya. Ay, huwag ka nang magtago, Ramon! Magpakita ka na sa akin! Hindi naman kita sasaktan eh! Magpapatulong lang ako sa iyo! Tinakpan ko ang aking bibig ng aking dalawang kamay
sa takot na baka marinig ng aswang ang mahinang pag-ungol ko. Pinigilan ko ang sarili kong gumalaw habang hinahayaan ang ahas na gumapang sa aking tiyan. Ni ang paghinga ko ay napigil ko dahil sa takot na baka tuklawin ako ng ahas. Nang makadaan na ang ahas sa aking tiyan at nang masigurong nasa kabila na siya, ay mabilis akong tumayo at kumaripas ng takbo. Naramdaman ko na lamang bigla na may humawak sa aking balikat at mabilis akong binalibag sa lupa. Halos mawalan ako ng hininga dahil sa sakit na namayani sa aking likuran. Pag-angat ko ng tingin ay sumalubong sa akin ang nakangisi na si Lolo Hernan. Agad niya akong sinakyan sa aking tiyan at sinakal sa aking leeg. Pinahirapan mo ba akong bata ka? Magpapahuli ka rin pala. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na talaga makakatakbo. Lolo Hernan, bakit niyo ginagawa ito? Parang awa niyo na ho. Nagpumiglas ako para makawala mula sa pagkakasakal niya. Sinubukan ko siyang suntukin sa kanyang tagiliran, pero kahit anong suntok na gawin ko, ay mukhang wala lamang yun sa kanya. Makaraan ang ilang sandali na pagkakasakal niya sa akin, pakiramdam ko'y malalagutan na ako ng hininga. Nagulat na lamang ako nang biglang may sumipa kay Lolo Hernan na malakas, dahilan para tumilapon siya sa mga kakahuyan. Agad akong tumayo at tiningnan ang lalaking bagong dating. Umalis ka na, bata! Ako nang bahala sa aswang na mangkukulam na ito. Teka, sino ka? Mukhang hindi ka taga rito sa baryo namin ah. At paano mo nagawa yun? Ang lakas mong sumipa! Tinignan lang ako ng lalaki at mabilis siyang tumakbo patungo kay Lolo Hernan na patayo na para sumugod. Nanatili lamang akong nakatayo sa aking kinatatayuan habang pinapanood silang dalawa na lumaban. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita sa mga sandaling yun. Parang may kapangyarihan ang lalaki dahil malakas siyang subuntok at sumipa. Mabilis na nagpakawala ng suntok ang lalaki sa mukha ni Lolo Hernan, dahilan para muling sumubsob sa lupa ang matanda. Matagal na kitang hinahanap, Hernan! Nandito ka lang pala nagtatago sa baryong ito! Hindi ka lang basta lumipat dito! Nagdala ka pa ng perwisyo! Dinala mo pa dito ang pagiging aswang at mangkukulam mo! Hindi mo ako masisisi, Paulo. Nais ko lamang mabuhay tulad ng isang normal na tao. Pero hindi ako mabubuhay kung hindi ako kakain ng karne ng tao. Yun lamang ang tanging paraan para lumakas ako. Wala akong pakialam kung gusto mo pang mabuhay. Ang mahalaga ay ang mapatay kita, Hernan, nang maipaghiganti ko rin ang pagpatay mo sa mag-ina ko. Hindi ko akalain na ang isang pilay na katulad mo at wala ng silbi ay may kakayahan ng ikilos sa mga paa niya. Subalit alam kong pansamantala lamang yan dahil sa gamit mong anting-anting. Pero kung hindi mo naman yan suot, mananatili pa rin ang aking kulam sa'yo. Panghabang buhay ka ng inutil. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamay ni Paulo ng mga sandaling yun dahil sa galit. Mabilis niyang sinugod ng suntok at sipa si Lolo Hernan, pero kahit anong gawin niya ay hindi pa rin niya ito natatalo. Mas lalo lamang lumakas ang matanda sa tuwing masasaktan siya. Hindi ko na nakayanan ang panonood ko sa kanilang dalawa ng mga oras na yun. At sa takot na rin na baka ako ay madamay sa away nila, mabilis akong tumakbo upang lisanin ang gubat.
Pagdating ko sa bahay, ay sumalubong agad sa akin si Kuya Billy. Kami na lang na dalawa ang magkasama sa buhay dahil matagal na ring wala sina nanay at tatay dahil sa malubhang sakit. Ang isa nga rin sa pinagdududahan namin ni Kuya Billy ay baka kagagawan din ng aswang ang pagkamatay ng mga magulang namin. Pero wala namang kaming makitang ebidensya kaya hindi na namin yon binigyan ng pansin. Matagal na ring nangyari ang bagay na yon kaya nawala na sa aming isipan. Gulat na gulat siya nang makita akong habol ang sarili kong hininga. Oh, bakit hingal na hingal ka? Mukhang tinakbo mo ang daan pa uwi rito ah. Saka, bakit ka ba ginabi? Naku, kuya, hindi ka maniniwala sa ikakwento ko sa'yo. Ano na naman yan? Magpahinga ka na nga muna. Saka magbihis at pag-usapan natin yan mamaya kapag kakain na tayo. Pero hindi ako nagpapigil at sinabi ko ang lahat kay Kuya Billy. Nanlalaki ang mga mata niya sa kwento ko at hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula sa akin. Hindi ba may mga usapin dito sa bari natin na aswang talaga si Lolo Hernan? Oo, yun din ang narinig ko eh. Saka may sabi-sabi rin na isa siyang mangkukulam. Pambihira. Siya pala may pakana kung bakit maraming namamatay sa ating baryo buwan-buwan. Ang kinakatakutan ko ngayon kuya ay baka ako nang isusunod niya. Lalo pat alam ko na ang totoo kung ano siya. Kinakabahan ako. Baka may gawin siya masama sa akin. Tumayo si kuya sa kanyang inuupuan at naglakad siya ng pabalik-balik sa aking harapan. Kitang-kita ko sa kilos niya ang pag-aalala niya sa akin. Kailangan nating lumapit sa albularyo para humingi ng proteksyon, Ramon. Baka nga balikan ka ni Lolo Hernan at hindi niya palampasin na may nalalaman ka. Pero wala tayong kilala na albularyo dito sa baryo natin, kuya. Kung mayroon man, nasa kabilang bayan pa. Kailangan na natin maganda ngayon para bukas na bukas din pupunta tayo sa kabilang bayan. Tumungo sa kusina si Kuya Billy. Saka kumuha siya ng bawang sa kabuntot ng pagi. Isinilid niya yon sa bayong. Abala kami sa paghahanda ng mga sandaling yon nang makarinig kami ng katok sa labas ng pinto. Nagkatinginan kaming dalawa ni Kuya. Mabilis niyang hinugot ang isang itak sa puluhan nito, saka tinignan ako. Kinuha ko rin ang maliit na punyal na nasa dingding at hinawakan yon ng mahigpit. Dumakot ako ng bawang sa kaasin at dahang-dahang sumunod sa likuran ni Kuya Billy. Nang malapit na kami sa pinto, ay mas lalo pang lumakas ang katok ng kung sinong nasa labas. Hinawakan ni Kuya ang siradura at mabilis na binuksan ang pinto. Sinabuyan ko agad ng asin at bawang ang taong nasa labas at ganoon na lamang ang gulat ko nang sumalubong sa amin ang isang lalaking nakalaban ni Lolo Hernan kanina. Kuya, hindi siya kalaban. Kakampi natin siya. Siya yung nagligtas sa akin kanina mula kay Lolo Hernan. Pinapasok namin siyang dalawa ni Kuya Billy sa loob ng bahay. Agad ko namang sinara ang pinto, saka niyaya ang lalaki na maupo sa upuang kahoy. Ako nga pala si Ramon at ito ang Kuya Billy ko. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin kanina mula kay Lolo Hernan. Hindi ko akalain na isa pala siyang aswang. Ako nga rin pala si Paulo at ginawa kong bagay na yun dahil yun ang responsibilidad ko. Pinuntahan kita dito dahil sigurado kong ikaw ang isusunod niya. Kilala ko si Hernan. Hindi niya hayaang mabuhay ka, lalo't alam mo na ang totoong pagkatao niya. Teka, isa ka bang albularyo? Hindi. Pero malapit na rin sa pagiging albularyo. Isa akong antingero at responsibilidad ko
napigilan ng mga aswang at iba pang nagkakalat ng kasamaan dito sa mundo. Kung ganun, anong maaaring gawin ng kapatid ko para hindi siya makulam o maaswang ng Hernan na yun? Isuot niyo dapat ang bagay na ito. Ang tawag dito ay anting-anting. May kakayahan ito upang labanan ang mga masasamang nilalang na gusto siyang saktan. Paano namin malalaman kung epektibo ba ang bagay na yan? Maniwala lang siya at palagi itong dasalan. Hindi lang yon, manalig siya sa Diyos. Tumayo si Paulo, saka hinubad ang kanyang suot na anting-anting. Natuod kami sa kanitatayuan namin ni Kuya nang makita namin na ang kanyang isang paa ay putol. Kitang-kita ko ang galit at lungkot sa mga mata ni Paulo habang nakatangin sa amin ni Kuya at sunod sa kanyang putol na paa. Itong ginawa sa akin ni Hernan. Bata pa lamang ako noon, pinatay na niya ang ama ko na isang antingero. Hindi pa siya nakontento. Kinulam niya ako hanggang sa maputol ang isa kong paa. Noong nagkapamilya na ako, nalaman na ipinagpatuloy ko ang sinimulan ni tatay. Pinatay niya ang buong pamilya ko. Kaya hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya napapatay. Kaso, masyado siyang malakas at hindi ko siya maisahan. Hindi kami nakapagsalita ni Kuya Billy ng mga sandaling yun matapos na marinig ang nangyari kay Paulo. Kung ganun, sana'y magtagumpay ka para makamtan mo rin ang hustisya ng pagkamatay ng mag-ina mo. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na yon. Makakamtan mo rin ang hinahangad mong katarungan. Dito ka na rin pala matulog ngayong gabi. Maraming salamat. Isuot mo yan palagi, Ramon. Nagpasalamat pa ulit ako kay Paulo bago ko kinuha mula sa kanya ang anting-anting na kanyang bigay. Kinabukasan ay nagpaalam na rin si Paulo sa amin ni Kuya Billy para umuwi na rin sa kanila sa kabilang bayan. Sinabi niya sa akin na babalik din daw siya sa susunod na araw para muling harapin si Lolo Hernan. Sinabihan niya kami ni Kuya Billy na laging mag-iingat. Isinuot ko na rin ang anting-anting na bigay ni Paulo at saka dinasalan ng orasyon. Kapag lumalabas naman ako at kung may pagkakataon na makasalubong ko si Lolo Hernan, ay napansin kong umiiwas siya ng tingin sa akin at lumalayo. Noon ko nalaman na epektibo nga ang anting-anting na bigay sa akin ni Paulo. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Mika hanggang sa sinagot na niya ako at naging kami na. Noong ibalita ko kay Kuya ang tungkol sa amin ni Mika, ay sobrang saya niya para sa aming dalawa. Masyado akong naging abala sa panliligaw kay Mika at hindi ko napansin ang malubhang karamdaman ni Kuya Billy. Natagpuan ko na lamang siya isang araw sa kanyang silid na sumusuka ng napakaraming dugo. Agad ko siyang dinaluhan at hinimas ang kanyang likod. Pero sa bawat paggalaw niya ay sumisigaw si Kuya Billy. Tila nasasaktan siya sa tuwing siya ay gagalaw. Napansin ko na puno ng pasa ang kanyang mga braso at paa na noon ko lang din napansin. Kuya, anong ibig sabihin nito? Kailan mo po ito nararamdaman? Hindi sumagot si Kuya Billy sa akin. Sa halip ay hinawakan niya ako sa aking braso ng mahigpit at saka siya umiling-iling. Sumigaw ako ng tuluyan na siyang nahimatay. Mabilis ko siyang binuhat. Sigaw ako ng sigaw para humingi ng tulong. Dumating ang ilan naming kapitbahay at tinulungan nila akong buhatin si Kuya Billy palabas ng bahay. Pero napatigil kami nang biglang dumating si Paulo. Iwan niyo lang siya sa kanyang silid.
Pababawi pa natin siya. Huwag niyo siyang ilalabas ng bahay at dalhin sa ospital. Nagkatinginan ang ilan naming mga kapitbahay at tutol sa sinabing yon ni Paulo, pero naniwala ako sa kanya. Binalik ko si Kuya sa kanyang silid at pinabantayan ko siya kay Mang Paset. Tumungo ako sa labas at hinarap ko si Paulo. Anong nalalaman mo sa nangyari kay Kuya? Ang alam ko'y ang may gawa niyan sa kanya ay si Hernan. Hindi kanya magalaw, kaya ang ginawa niya ng masama ay ang kuya mo. Huwag kang mag-alala, pupuntahan ko siya para tapusin na ang kasamaan niya. Kung ganon, sasama ako sa'yo. Kailangan kong makaharap siya para makapaghiganti at mabawi ang kulam na ginawa niya kay Kuya Billy. Huwag na, Ramon. Mas kailangan ka ng kuya mo dito. Kaya dito ka lang at bantayan mo siya. Hindi, gusto kong sumama sa'yo. Sige, kung yan ang gusto mo at ayaw mo nang magpapigil. Pero bago tayo umalis, pupuntahan ko muna ang kuya mo. Dadasalan ko lang siya at iiwanan ng isang mahalagang bato para masiguro natin na hindi siya magagalaw ni Hernan. Tumango ako kay Ramon bilang pagpayag sa pakiusap niya sa akin. Tumungo nga siya sa silid ni Kuya Billy. Kung ano ang kanyang ginawa ay hindi ko alam. Nanatili lamang ako sa sala habang nakaharap sa isang altar at taimtim na nagdadasal. Nang matapos si Paulo ay lumabas na rin siya. Noong tinanong ko siya kung ano ang kalagayan ni Kuya, ay sinabi niya sa akin na kailangan naming magmadali. Kung hindi raw kami makaabot sa tamang oras, ay baka tuluyan na raw na lisanin ni Kuya Billy ang mundo. Agad akong sumunod sa kanya at tumungo kami sa bahay ni Lolo Hernan. Nasa pusod ng kagubatan ang bahay ni Lolo Hernan. Wala siyang kahit na sinong kapitbahay dahil sa takot. Hindi ko akalain na ang mga tsismis ay totoo. Pagkarating namin sa bakuran ng bahay ni Lolo Hernan, ay agad na kumatok sa pinto si Paulo. Bawat katok niya ay may kasamang pagtulak doon na animoy winawasak niya. Hernan! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Ibalik mo si Billy! Alam kong tinatago mo lang siya! Ibalik mo ang kuya ko! Kung may galit ka sa akin dahil alam ko kung anong tunay mong pagkatao, ako na lang! Huwag mo nang idamay si kuya! Ilang sandali pa ang lumipas at bumukas ang pinto ng bahay ni Lolo Hernan. Nakangiti siya sa aming dalawa ni Paulo habang iiling-iling. Parang kanina pa niya kami inaasahan na dumating. Narito ba kayo para bawiin si Billy? Pwes, pasensya na. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Kung ganon, mapipilitan ako pabagsakin ka, Hernan. Nang sa ganon, wala ka nang mabiktima pa. Hindi ko napansin ang mabilis na pagpunta ni Paulo sa kanitatayuan ni Hernan. Sakal na niya ang matanda nang kumurap ako. Ako naman ay mabilis na pumasok sa bahay ni Lolo Hernan at hinanap ko si Kuya Billy. Narinig kong nagdasal si Paulo ng isang Latin habang nakikipaglaban siya sa matandang aswang na mangkukulam. Habang nagdarasal si Paulo, ay siya namang paghawak ni Lolo Hernan sa kanyang ulo na para bang nasasaktan siya. Kaya sinundan ko ang dasal ni Paulo. Kung ano ang binibigkas niya ay siya ring inuulit ko. Hanggang makalipas ang ilang sandali na pagdarasal, ay narinig ko ang boses ni Kuya Billy na sumisigaw. Naroon lamang pala siya sa isang silid na pinuntahan ko kanina, pero hindi ko man lamang siya nakita. Napagtanto kong ginamitan kami ng alinto ni Lolo Hernan para hindi ko makita si Kuya Billy. Mabilis akong tumungo papunta sa silid at agad na tinulungan si Kuya Billy na makawala mula sa pagkakatali. Kuya,
Ikaw ba talaga to? Hindi ka ba impostor? Pambihira. Nakuha mo pa talagang magbiro dyan, Ramon. Ako to. Pauwi na ako kahapon nang makasulubong ko si Hernan. Pagkatapos nun, natagpuan ko na lamang ang sarili ko kagabi na nandirito na ako sa pamamahay niya. Kung ganon, inaswang at kinulang ka niya. Bilisan na natin na makaalis na tayo rito habang nilalabanan pa siya ni Paulo. Tumayo kami ni Kuya Billy at mabilis na nilisan ang silid. Pagkarating namin sa sala ay naabutan namin na sinasakal ni Lolo Hernan si Paulo. Nakadagan ang matanda sa tiyan ng lalaki. Kumuha si Kuya Billy ng kutsilyo na nakita niya sa kusina at ako naman ay nilabas ang bawang at asin na nasa aking bulsa. Mabilis ko yung sinaboy kay Lolo Hernan dahilan para mabitawan niya si Paulo. Agad na bumangon si Paulo sa pagkakahiga sa sahig. Sinuntok niya agad sa mukha si Lolo Hernan at mabilis na nag-usal ng dasal. Sa bawat dasal na binibitawan niya ay siyang pagpupubiglas ng matanda. Naisipan kong kumuha ng lubid para talian si Lolo Hernan. Si Kuya naman ay tinulungan ako. Noong makakita na kaming dalawa ng tali, ay agad naming tinalian ang matanda. Itinali namin sa haligi ng kanyang bahay. Ngayon, ay gagawin ko ng bagay na dapat noon ko pa ginawa. Walang yaka, Paulo. Pakawalan mo ako rito. Pipilayan kita ulit, hayop ka! Wala ka nang magagawa pa, Hernan. Kulang pa ang buhay mo sa pagpatay sa mag-ina ko at sa mga araw na pinagkaitan mo akong makalakad at mabuhay ng normal. Nararapat lamang yan sa'yo bilang kabayaran sa ginawa ng ama mo sa mga mahal ko sa buhay. Isang ganti lamang ang aking ginawa, Paulo, kaya hindi mo ko masisisi habang buhay kitang guguluhin. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Lolo Hernan at Paulo. Tara na, Ramon. Kailangan na natin umalis dito. Baka mamaya madamay pa tayo sa alitan nilang dalawa. Hindi pwede, Kuya. Kailangan natin tulungan si Paulo. Baka mamaya'y maisahan na naman siya ni Lolo Hernan. Dito na lang muna tayo. Napakamot na lamang si Kuya sa kanyang ulo at napilitang tumango. Nagtago kaming dalawa sa dingding at pinapanood ang mga pangyayari. Kapag kailangan ni Paulo ng tulong, ay nakahanda kaming lumabas na kahit anong oras. Nagdasal muli si Paulo ng isang Latin habang nagsasagawa siya ng isang ritual na hindi namin maintindihan ni Kuya. Hanggang dumating ang oras na sumuka ng itim na likido si Lolo Hernan. May lumabas na isang itim na patay na ibon sa kanyang bunganga. Akala ko'y nililid lang lamang ako ng sarili kong paningin. Pero hindi, dahil maging si Kuya ay nasaksihan din ng bagay na yun. Nang matapos ng sumuka si Lolo Hernan, ay bigla na lamang siyang nanginig. Inukitan siya ni Paulo sa kanyang noo ng simbolo ng krus. Ilang sandali pa'y nawalan na siya ng buhay. Sa ganoong sitwasyon natapos ang lahat. Inilibing namin ang katawan ni Lolo Hernan sa bakuran ng kanyang bahay pagkatapos namin siyang dasalan. Ayon kay Paulo, kinuha niya ang pagkaaswang ni Lolo Hernan para tuluyan ng matapos ang kasamaan nito sa mundo. Subalit, nanatili pa rin daw ang pagiging mangkukulam ng matanda dahil hindi na niya yun kayang walain. Nang araw ding yun, ay nagpasalamat kami kay Paulo dahil sa kanyang tulong na iligtas kaming magkapatid. Sinabihan niya kaming dalawa ni Billy na lumisan na sa baryong yun at lumipat sa ibang lugar. Bago lumisan si Paulo, ay binigyan niya muna ng isang anting-anting si Kuya Billy bilang proteksyon sa mga masasamang nilalang. Ang nangyaring yon sa buhay ko ay napaka-misteryoso
at talagang hindi ka panipaniwala. Pero iisa lang ang alam ko. Totoo yun at hindi lamang ako namamalikmata dahil nasaksihan yon ng aking dalawang mga mata. Hanggang ngayon ay naririto pa rin ang anting-anting na bigay sa akin ni Paulo. Palagi kong dinadasalan upang hindi mawala ang bisa. Kung nasaan man si Paulo, kung nabubuhay man siya, hangad kong sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Wakas.